Mga kwento ng mga naulilan, nasugatan at nawalan ng kabuhayan sa pagbagsak ng eroplano sa Parañaque kahapon, ihahatid namin dahil ng plane crash, paano kaya tutukuyin? Dating COMELEC Chairman Benamin Abalos naging emosyonal nang mapag-usapan ang nakaambang na pag-aresto sa kanya dahil sa kasong electoral sabotage. Congresswoman Gloria Arroyo, tahimik na nag-Sunday Mass sa loob ng kwarto niya sa veteran. Wala naman tayong colonial ruler But we were fighting against the corrupt leader. Pero abogado ng mga Arroyo na si Ferdinand Topacio nakipagdebate naman sa mga kritiko. Bunsong kapatid ni Ramjen Revilla na si Ramlin, masama raw ang loob kay Janelle Manahan. 3 presong Chinese national pinatakas daw ng jail guard sa Parañaque City Jail. Pagpuga, nakuna ng CCTV camera. At mga players sa college basketball sa Ohio, USA, nag-riot matapos magkapikunan. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong linggo, 11 ng Disyembre 2011. Ang maaksong balita. Simulan natin ang aksyon sa Parañaque City. Buhay, bahay at kabuhayan ang inaralo ng eroplanong bumagsak sa lugar kahapon. Kaya naman ang mga apektadong residente, kanya-kanyang pagluluksa. Ang kailang mga kwento sa report ni Carla Lim. Napahagulgol na lang si Aling Pasita Ranyon nang makita ang mga damit at sapatos ng kanyang manugang at 5 taong gulang na apo. Namatay raw na magkayakap ang mga biktima matapos masunog nang bumagsak ang isang eroplano sa Parañaque kahapon. Kung tutuusin, daplis na ang inabot ng kanilang apartment unit dahil ang unahang bahagi lang nito ang nasunog. Pero minalas na nasa maling lugar ang mag-ina nang mangyari ang trahedya. Hirap magsalita, halos di makagalaw at halatang iniinda ni Edna Bigay ang mga paso sa katawan. Ganito kagrabe ang pinsalang inabot niya dahil mismong sa tapat daw ng kanilang bahay bumagsak ang eroplano. Walang masyadong apoy sa baba. Ngayon nung buksan ko yung pinto, sumalubong sa akin yung pagsabog ulit. Sa kabila ng mga sugat, laking pasalamat naman ni Aling Edna na buhay pa rin siya. Nag-iiyak naman sa sama ng loob si Aling Linda. Kritikal kasi ang lagay ng anak niyang si Rodilyn. Pero di raw sila inaasikaso sa ospital. Hindi na po magagamot ang anak namin kasi wala kaming pera. Kinailangan pa raw ilipat sa Makati Medical Center ang bata mula sa Parañaque Doctors Hospital. Dahil sa insidente, nalitsyon ng wala sa oras ang 25 alagang baboy ni Mang Monico Abrio. 20 taon daw niyang ipinundar ang negosyo at sa isang iglap, naabo ito. Paano tayo magsisimula? Magsimula naman ng pakunti-kunti muna. Mag-impisa sa 5 piraso. Wala munang klase ang mahigit 3,000 estudyante ng F. Serrano Elementary School. 30 classrooms kasi ng eskwelahan ang nasunog. Baka raw sa gym na lang muna ng barangay hall magkaklase ang mga estudyante. Carla Lim, News 5. Walang flight data recorder o black box ang bumagsak na light cargo plane sa Parañaque kahapon. Kaya naman ang na-recover na makina na lang ng eroplano ang susuriin ng mga otoridad para malaman kung ano ang dahilan ng pagbagsak nito. Ito ang report ni Gerard Garcia. Under my jurisdiction, sir. Kaya napakasimple lang po, sir. Nagkasagutan ng opisyal ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at ang ground commander ng PNP na nagbabantay sa crash site sa Better Living, Parañaque. Kukunin na sana ng mga taga-CAAP ang mga natirang bahagi ng bumagsak na eroplano pero pinigilan sila ng pulis. As the ground commander, so kailangan ko lang muna i-preserve yung mga evidences. Kami lang ang may jurisdiction dyan. When we arrive at the scene, if there are no police around, we will contact the PNP to help us secure the area, just like what's happening now. Pagkatapos ng isang oras, nagkasundo rin ng mga opisyal. Nakuha sa site ang ID ng isa sa 2 namatay na piloto na si Captain Jesse Kim Lustico. Na-recover na rin ang 2 makina ng eroplano na gagamitin daw sa pagtukoy ng dahilan ng aksidente.
Base sa paunang investigasyon ng CAAP, kaka-take off pa lang ng eroplano mula sa Manila Domestic Airport nang bigla itong magradyo sa tower at nagsabing babalik sila dahil sa technical problem. Pero hindi na nga ito umabot sa paliparan at nag-crash sa mga bahay. I-tear down yung engine na yan para malaman kung ano yung internal condition. Kung mayroon kang makita ng internal discrepancy doon nila i-base sa report nila. Gagamitin daw sa investigasyon ng huling komunikasyon ng mga piloto sa air traffic control. Ipapatawag din ng may-ari ng eroplano na Aviation Technology Innovations at bubusisiin ang flight record ng cargo plane para matukoy kung sumailalim ba ito sa routine maintenance check-up bago lumipad. Gerard Garcia, News 5. Tiis-tiis daw muna sa evacuation center ang mga pamilyang naapektuhan ng pagbagsak na eroplano sa Parañaque. Wala naman daw kasi silang pagpipilian, lalo't halos sarili lang nila ang kanilang nailigtas. Para sa update, may live report si Benji Durango. Benji. Mike, unti-unti na nga nararamdaman ng mga evacuee ang hirap ng mawala ng bahay at ari-arian matapos nga ang malagim na plane crash dito kahapon sa Parañaque City. Sa isang covered court sa loob ng isang private subdivision sa barangay Don Bosco, Parañaque, pansamantalang tumutuloy ang nasa 80 pamilyang nasunugan ng bahay. Banig at karton lang ang kanilang tinutulugan at tanging mga kulambot-kumot lang ang panangga nila sa lamig. Halos lahat sa kanila na narito ngayon walang gamit na naisalba. Mabuti na lang at may mga magandang loob at nagpaabot ng tulong sa mga residenteng nasunugan. Isa na rito ang News 5 Action Center na namigay ng relief goods sa mga evacuee. Ilan din sa mga residente ang natulungan ng Rescue 5 na magamot ang kanilang mga sugat na nakuha nila nang magkatakbuhan kahapon. Hindi na kasi sila nagpadala pa sa ospital. Tuloy naman ang kanilang apela sa mga gustong magbigay sa kanila ng tulong. Mike, wala pang linaw kung saan planong i-relocate ng Parañaque City Government ang mga evacuees. Pero mukhang ang malinaw ngayon ay baka abutin pa raw sila dito ng hanggang Pasko sa loob ng evacuation center. Mike? Maraming salamat, Benji Durango. Sa ibang balita naman tayo, handa raw si dating COMELEC Chairman Benamin Abalos na harapin ang kasong electoral sabotage sa isinampal laban sa kanya. Pero hindi raw niya kaya ay makitang nasasaktan ang kanyang pamilya. Ito ang report ni Mean Los Baños. Is it torture day? Because nakaamba na naman, arrestuin ka naman daw sa isang linggo. And there would be more cases to be filed. How would you feel if you were in my shoes? Maluha-luha si dating COMELEC Chairman Benamin Abalos nang mapag-usapan ang napipintong pag-aresto sa kanya dahil sa kasong electoral sabotage. Higit daw kasing nasasaktan sa mga nangyayari ang kanyang pamilya. Naiiyak po kayo, sir. Bakit po? I pity her. I pity my family. You know, ngayon, it's only my wife and I staying together. Because, alam mo, sabi ko nga sa kanya, if you will miss me that much, join me in jail. Mariing itinanggi ni Abalos ang Agosto Election Supervisor Yogi Martirizar na pinilit niya itong manipulahin ang resulta ng eleksyon para pumabor sa mga kandidato ng administrasyon. Paliwanag ni Abalos, napansin na agad ng COMELEC at ng mga kampo ng mga kandidato noon na hindi tugmang ipinresenta ni Martirizar na Certificates of Canvass at Statement of Votes. Lumabas sa investigasyon na nagkaroon ng dagdag bawas, kaya sinibak at kinasuhan si Martirizar at ang mga kasabwat nito. Ngayon, siya raw ang binabaliktad ng mga ito. Yung mga taong gumawa, yung mga taong nanalbahe, ituturo ay si Abalos after more than 4 years. For me, this is the height of injustice. Pero naniniwala raw si Abalos na walang kinalaman sa manipulasyon ang mga kandidatong nadagdagan ng boto. Our President, Senator Trillanes, Senator Lacson, alam ko po wala kayong kinalaman dito kung ito man po ay nangyari. No? Alam ko po, especially you, Senator Trillanes, you were behind bars. Itinanggi rin ni Senador Trillanes na nadagdagan ang boto niya noong 2007 elections. Bilang isa ring abogado, kumpiyansa raw si Abalos na mahina ang mga ebidensya para madiin siya sa kaso at kung sakaling mauwi pa rin sa arestuhan, handa naman daw siyang harapin ito. Mean Los Baños, News 5. Muling nagbangayan ang kampo ni dating Pangulong Arroyo at ang mga anti-CGMA sa isang forum kanina.
Mainit na pinag-awayan ng dalawang kampo ang mala VIP treatment daw sa dating Pangulo. Ito ang report ni James Beltran. Eh wala naman tayong colonial ruler But we were fighting against the corrupt leader. Ito ang naging mainit na sagutan nila Attorney Ferdinand Topacio at Lea Navarro ng Bantay Gloria Movement nang magharap sila sa isang forum sa Maynila. Pinagdebatehan ng dalawa ang umunay special treatment kay Arroyo. Sabi ni Navarro, dapat sa kalaboso harapin ni CGMA ang kasong electoral sabotage. This may be a good place for her, but I think we will leave it to the courts sa RTC. Nung panahon niya hindi siya ganun kabait din sa mga kasama namin. Depensa naman ni Topacio, walang maayos sa kulungan sa bansa na naaangkop kay Arroyo na isang dating Pangulo at may sakit pa. We should make our jails humane so that even a former president will have no qualms about being in jail in a regular jail. Iso rin ang sagutan ng dalawa ang panawagan na mag-inhibit si Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa mga kaso ni CGMA. Dinidinig kasi ngayon ng SC kung legal ba ang pagbubuo ng DOJ Comelec panel na nagsampa ng kaso laban kay Arroyo. It is very difficult for us, especially when you call it the Supreme Court, to believe that it is led by persons without bias. Merong sasabihin mas tama ang desisyon ko sa Supreme Court, hindi na Supreme. Therein lies the danger to a democratic government. Dagdag pa ni Topacio, dapat payagan si Arroyo na gumamit ng laptop at cellphone para magampanan niya ang tungkulin bilang kinatawan ng Pampanga. We are using yung mga makalumang paraan ng komunikasyon. Kaya nga po kami humihiling sa hukuman na baka pwedeng ma-lift po itong ban. Nasa batas naman po yan na ang komunikasyon ay maari lang i-regulate, hindi maaring ipagbawal ng lubusan. Pero ang mainitang debate nagtapos sa duet. Kailangan kita, kung gano'y di ko alam. Habang nag-iingay si Topacio sa Maynila, naging tahimik ang araw ni Arroyo sa Veterans Hospital. Binisita siya ng mag-asawang Mikey at Angela Arroyo kasama ang kanilang mga anak. Isang misa rin ang ginawa sa loob mismo ng presidential suite. Pinagbawalan kasi si Arroyo na magpunta sa chapel. James Beltran, News 5. Kinidnap ng 14-year-old American national nakalaya na mula sa bandidong Abu Sayyaf. Paglaya, may kapalit nga bang ransom? Pag-eskapo sa Parañaque City Jail ng tatlong Chinese national huli sa CCTV camera. Mga preso may kasabwat daw na jail guard. At sa aksyon abroad, mga Santa Claus naglibot sa mga lansangan sa New York. Ano kayang gimmick nila?